Ano ang pag-uusapan natin ngayon? At ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa challenge ko na 6-pack abs within 100 days. Kamusta ang progreso? Medyo mabagal siya. Naka 69 days na ako eh. So, ibig sabihin 31 days na lang. Matatapos na yung 100 days challenge ko. Tatapos na. Mm. Lumalabas na ba yung abs mo? Nakikita Yung- na ba? Halos isang muscle pa lang na ang lumalabas dito sa may abs ko eh. So, kailangan ko pa ng 5 muscle Hindi mong muscle para pa. maging 6-pack abs. Oo. May 6-pack. May 1-pack ka na pala. May 1-pack na ako, 1-pack. Hindi yung buong-buo na munay ha. Ibig ko sabihin, di ba mayroong 1-pack abs kasi buong-buo yung tiyan niya na parang munay. Tabs yung Tabs, sinasabi mo. 6-pack tabs. Sa akin naman, nagkakaroon naman ng muscle na konti. Bakit ko ba ginawa tong 6-pack abs challenge ko? Anyway, ginawa ko tong 6-pack abs challenge ko dahil sa yung miss ko, sabi niya sa akin, tinanong ko siya, December yata yun eh. Birthday niya eh. Anong wish mo? Sabi ko sa kanya. Kasi birthday niya eh. 14 pala, December 14. Sabi niya, ang wish ko eh, magkaroon ka ng 6-pack abs. Birthday wish niya yon. Kaya ang ginawa ko, 15, nagsimula na akong mag-training saka mag-workout para within 100 days, magkaroon ako ng 6-pack abs. Sinabay ko na yung training na yon sa takbo mo, na training mo. Opo. Every day, 3 kilometers. Malaking progress mo, ilang kilo na rin yung nabawas na yan. 10 kilo na. 10 kilo na. From 76. 76 to 63. 63, hindi, more than 10. 10 kilos na yon. So, malaking progress sa'yo. Sa akin, medyo maliit lang na progress kasi nag-plateau yung timbang ko sa 67. From 72 kilograms, ang bilis ko magbawas ng 5 kilograms. Within 1 month, nakabawas ako ng 5 kilograms. Pagdating doon, biglang nag-plateau yung timbang ko. Ano na lang, 67, hindi bumababa. So, kailangan ko pa ng more workout More workout and diet plan. and diet plan. Gagayahin ko siguro yung diet mo. Pwede mo ba i-share sa kanila kung bakit ka na... Yung diet ko, hindi ko naman siya strictly binibilang. Oo. Ine-estimate ko lang na hindi tataas sa 3,000 calories yung kinoconsume ko sa bawat araw. everyday. Kasi kung titimbangin mo pa yun, matagal eh. Mm-mm. Ang gawin mo, estimate mo na lang, di ba? Estimate mo na lang. Oo. Kaka-progress ka naman. Oo. 3,000 calories yung target mo araw-araw. Hindi lalampas doon. Ibig sabihin, 2,900 pwede pa yun. Pwede pa yun. Pwede pa yun. So, yung 2,900 na yun, agahan ba yun? Paano ba yun? Paano mo Yung ini-estimate yun? agahan, estimate ko siguro 1,000. Kung susobra doon, edi magde-deficit na lang ako sa mga sumunod na kainan. Katulad Oo. ng tanghalian o hapunan. Hanggang hapunan. Ano yun? Yung 1,000 calories na yun, may kanin ba yun? Paano ba yun? May kanin na konti. Konti. Tapos may iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain. Tinitingnan mo yung label no, no? Kung ilang Opo, calories. tinitingnan So, ko. napapansin ko, tinitingnan niya yung label. Yung nutrition packs. Nutrition Tingnan mo packs, muna oo. para makita mo yung calories. Calories niya. Saka effective naman kasi biruin mo, 13 kilograms yung nabawas sa'yo. Malaking bagay yun. Ako 5 kilograms lang. 5 kilograms lang yung nabawas sa akin. Last 2 months. Last 2 months lang, last 2 months. Oo. Saka bilis mo magbawas ng timbang eh. Ako, mabilis din sa umpisa. Pero ngayon, nagpa-plateau. Sa bagay kasi nag-workout ako eh. Napapansin ko, lumalaki yung mga shoulders ko. Kaya siguro ganun na hindi nagbabawas yung timbang. Pero yung tiyan ko naman, nagkakaroon naman ng muscle na. Pero hindi ako nagsisit up ha. Hindi ako nagsisit up. Opo. Push up lang yung ginagawa ko sa workout. So sa palagay mo ba, makakamit o ma-achieve ko ba itong goal ko na 100, within 100 days? Magkakaroon ako 6-pack abs. Opo. May isang buwan ka pa. Di ba May pa? 1 month. Oh, 1 month pa. 1 month. Last 2 months lang tayo nagbawas ng timbang. Bagay, pwede yun. Oo, tama. Maging positive tayo. In this month, Pwede. bawas ka ng 5 kilo. O 10 kilo na nabawasan sa'yo. Tama. So, lalabas na yung ko nun, muscle ko dito sa tiyan. Opo. Pero konti na lang naman yung natitira na taba dito sa tiyan ko. So hopefully, magkaroon tayo ng 6-pack abs within 100 days. Pero kung yun nga, kung hindi naman natin ma-achieve yung goal na yun, itutuloy-tuloy lang natin workout natin. Magkakaroon din tayo ng 6-pack abs. Basta dynamic lang yung gagawin natin na program natin na workout para magkaroon siya ng improvement. Ako naman, flexible naman yung ginagawa ko na program. Pag halimbawa, nakikita ko na medyo hindi tayo nagkakaroon ng progress, nagbabago ko ng program. Umayat ako na hanggang 5 kilograms. Umayat ako hanggang, hindi pala, naging 65 kilograms na lang ako eh. Tapos, ang problema lang doon, nanghina yung katawan ko. So, hindi ko na kayang buhatin yung mga dumbbell eh. Nawalan ako ng lakas. So, ang ginawa ko, kasi everyday yun. Ang ginawa ko, nag-ano na lang ako, every other day, natakbo.
Last week, umalis ka nung last week eh. Hindi na ako nag-araw-araw ng takbo nun. Every other day na lang yung takbo ko. Sana magkaroon ako ng 6-pack abs. Ikaw, anong goal mo naman? Ang goal ko, magka 6-pack abs din. Pero wala ka ng ibang goal doon, bukod doon, sa ano? Yun na muna siguro yung goal ko ngayon. Kasi Yun lang muna iisipin ko ngayon. na-achieve mo naman yung goal mo na maging 65 kilograms. 65 ba? 63 ka na lang yan? 65 ako ngayon. 65. Pag naka-workout ka, nagiging 63. Sana may natutunan kayo sa tips ko. Diet lang. Diet. Lang yung... Magandang advice yung sinabi mo tungkol sa calories, calorie deficit. So, hindi ka naman strictly na tinatawag nila, may tinatawag sila keto diet, di ba? Keto diet. Hindi naman ganun yung ginagawa mo. Ano lang, calorie deficit lang. Kahit ano kinakain ko, basta hindi lalagpas sa 3,000 Calories. kakain ko. Yun lang. Diet lang yung aayusin lang naman para pumayat. Kahit hindi kailangan ng exercises, basta hindi lumalagpas sa na excessive calories yung kinokonsumo mo, papayat ka talaga. Pero ano ba yung ano yung advantage pag pumapayat ka? Anong mga nagiging Pag pumapayat ka, magaan yung katawan mo. pagtakbo? Tapos parang hindi ka masyadong nagkakasakit. Hmm. Kasi yung sakit, nakukuha natin yun sa mga kinakain natin, di ba? Tapos, Sa takbo, pagdating sa takbo, kasi napansin ko, mas hindi ka na hinihingal nung gumaan ka. Ano po? Kasi magaan yung binubuhat mong katawan eh. Endurance. Endurance mo. Tapos magaan. Yun nga. Humahaba yung takbo mo na hindi ka napapagod. Tapos yung mga damit na hindi magkasya sa akin. Ay, susuot Nagkakasya na ngayon. Yung Nagsusot na. pants na parang nagiging muffin yung tiyan ko. Ngayon. Ayun, hindi na. Hindi na. So, maganda yun. Kasi marami rin sa mga nanonood natin, sa viewers natin, yung hindi nagkakasya yung mga damit nila dahil sa bigla silang lumaki at bumigat. Yung sakit pala sa tuhod, ako 48 years old na ako eh. Dati sumasakit yung tuhod ko kasi 72 kilograms ako. Ngayon, hindi na. Pati yung balakang ko, pati yung likod. Di ba? Yung rayuma yung tinatawag nila. Sa bigat pala, no? Sa bigat pala yun. Sa bigat pala yun. So, pag gumaan tayo, marami tayong nagiging advantage. Nawawala yung mga sakit-sakit natin sa katawan. Tapos, syempre, mababa yung sugar mo. Tapos, maintain ko yung 110 over 70. 120 over 80 o 110 over 70 yung dugo ko ngayon. Maintain yun. Ibig sabihin, yung posibilidad na ma-high blood tayo o di kaya maatakihin tayo sa puso, nawawala na yan. Dahil sa ginagawa natin na exercise araw-araw saka sa diet. Yun lang siguro, abangan nyo kung anong mangyayari sa buhay namin. Okay. Okay? Okay.